Ang Kuba ng Notre Dame ni Victor Hugo. Taong 1482, sa isang malawak na espasyo ng katedral, nagtipon-tipon ang mga mamamayan upang isagawa ang pagdiriwang ng kahangalan. Ang Kuba ng Notre Dame na si Quasimodo ay ang itinanghal bilang papa ng kahangalan dahil sa labis niyang kapangitan. Tunay ngang ikaw ang pinakapangit na nilalang sa Paris. Napakapangit mo! Makinig kayong lahat sa akin. Nang hinayang ang Makata dahil wala man lang nag-abalang pumansin sa ganawa nito. Habang isinagawa ang pangungutya kay Quasimodo, dumating ang paring si Claude Frollo. Itigil ang pagdiriwang na ito ngayon din. Quasimodo, bumalik ka sa Notre Dame ngayon din. Habang naghanap ng makakain, nasilayan ni Gringoire ang kagandahan ng dalagang mananayaw na sila Esmeralda. Napakagandang dilag ng mananayaw na ito. Batid kong ang dalaga ay pauwi na, kaya siya ay aking susundan. Habang binabagtas nila Esmeralda ang daan pauwi, laking gulat nito nang sunggaban siya ng dalawang lalaki, sina Quasimodo at Frollo. Bitawan niyo ako! Sinubukang tulungan ni Gringoire ang dalaga, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ni Quasimodo, kaya't nawalan siya ng malay. Dumating ang alagad ng hari na pinangungunahan ng kapitan ng mga tagapagtanggol sa karian na si Phoebus. Hulihin siya! Samantala, hating gabi na ng pagpasiyahan ng pangkat ng mga pulubi at magnanakaw na bitayin si Gringoire. Nakatakdang mabitay ngayon si Gringoire at tayo ang gagawa nun. Lumapit sila Esmeralda sa pinuno ng pangkat at siya ay namungkahi. Huwag niyong ituloy ang pagbitay. At bakit naman namin iyon gagawin? Para niyo ng awa, handa akong pakasalan ang lalaking iyan. Mailigtas lang ang buhay ni Gringoire sa kamatayan. Nang sumunod na araw, si Quasimodo ay nilitis at pinarusahan sa pamamagitan ng paglatigo ng kanyang katawan. Kasabay ng sakit na nadarama niya ay ang matinding kirot na kalalasap sa bawat panghahamak sa kanya ng mga taong naroroon. Iyan ay nararapat lamang sa iyo. Isa kang kriminal. Maaari ba akong humingi man lang ng tubig para niyo ng awa? Tila bingi ang mga taong naroroon dahil wala man lang nagkusa na bigyan siya ng maiinom. Nagulat na lamang siya nang may lumapit sa kanyang dilag na may hawak na isang basong tubig. Heto na ang iyong maiinom. Pinainom nila Esmeralda ang kawawang si Quasimodo at habang tinulungan ng dalaga ang kuba, tila may narinig silang malakas na sigaw sa di kalayuan at nanggaling iyon sa isang babaeng baliw. La Esmeralda! Isa ka lamang hamak na mananayaw! Isa kang anak ng magnanakaw! Totoo ba ang sinabi ng baliw na iyon? Sino nga ba ang baliw na iyan? Kilala siya sa tawag na Sister Gradul. Siya ay pinaniniwalaan na dating mayaman subalit nawala ang bait nang nawala ang anak. 15 taon ang nakalipas. Nakaraan ng ilang buwan, habang sila Esmeralda ay sumayaw sa tapat ng Notre Dame, napagawi ang mata ni Phoebus sa mapang-akit na kagandahan ng dalaga. Tunay ngang siya ay napakaganda. Nakakapang-akit ang kanyang mga galaw. Nang matapos ang palabas nila Esmeralda, kinausap siya ng binata. Maaari ba kitang maanyayahan mamayang gabi? Tila nawala ng ulirat ang dalaga sa pag-anyaya sa kanya ng binata. Habang nag-uusap ang dalawa, nakamasid naman si Frollo mula sa tuktok ng Notre Dame at nakaramdam ng matinding panibugo sa nasaksihan. Napakawalang hiya ng Phoebus na iyan. Hindi niya maaaring maagaw ang aking iniibig.
Wala na akong maisip na iba pang paraan kundi gamitin at pag-aralan ang itim na mahika. Bibihagin ko sila Esmeralda at itatago ko siya sa silda ng Notre Dame. Nang sumapit ang hating gabi, sinundan niya si Phoebus sa pakikipagkita kay La Esmeralda. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, biglang may sumunggab ng saksak kay Phoebus, ngunit bigla din itong naglaho. Tulong! Tulungan ninyo kami! Hulihin ang babaeng iyan. Bitawan ninyo ako! Wala akong kasalanan! Matapos pahirapan sa paglilitis, sa pilitang pinangako kay La Esmeralda ang kasalang di niya ginawa. Pinaratangan din siyang mangkukulam. Siya ay nasistensyahang bitayin sa harap ng palasyo. Pakawalan ninyo ako! Mahal kong La Esmeralda, bakit ka na parito? Narito ako upang magtapat ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi ako iibig ng isang mamamatay taong katulad mo. Maawa ka, mahal kong La Esmeralda. Subukan mo naman akong mahalin. Isa kang tiyanak na munghi. Hindi kita iibigin. Mabuti pa't umalis ka na lang. Gusto kong mapag-isa. Bago ang pagbitay, iniharap sila Esmeralda sa maraming tao sa tapat ng Notre Dame upang kutyain. Nasilayan naman ng dalaga ang nakaligtas na si Phoebus patungo sa bahay ng kanyang pakakasalan. Ilang sandali, dumating si Quasimodo gamit ang tali. Halika't kumapit ka ng mabuti. Ngunit saan tayo tutungo? Tutungo tayo sa katedral. Mananatili kang ligtas doon. Hinila niya ng paitaas ang tali at tumatangis na sumisigaw ng katagang. Santuario! Matapos ang ilang taon, nang matagpuan ng isang lalaking naguhukay ng puntod ng libingan ni La Esmeralda, nasilayan niya ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Nakayakap ang kalansay ng kuba sa katawan ng dalaga.